mga event. So, hindi ko po alam kung anong pinaghuhugutan niya, no? Yan. So, balik na tayo sa ating topic. Yan. So, yung topic po natin ngayon, mga kaibigan, no? Okay. So, eto nga po, mga kaibigan, for the last time, mag-warning po tayo no, sa ating mga kababayan na pupunta po bukas. Warning po sa mga kababayan natin na pupunta po bukas, no? Okay. So, sa mga pupunta po bukas, mga kaibigan, no, extra ingat. Huwag na po kayo magdadala ng bata, no? Kayo-kayo na lang. Kung pupunta kayo, huwag na po kayong pupunta. Huwag na po kayo magdadala ng bata, no? Yan po, mga kaibigan. Tapos, guys, palagi po kayong titingin, no? Magmatsyag po kayo, magmasid po kayo sa mga katabi ninyo na kung merong mga kahina-hinalang kilos, no? Dahil meron pong napapabalita, mga kaibigan, na meron pong mga maghahasik ng lagim, no? Maghahasik po ng lagim at purposely ay manggugulo bukas. Para daw po, yung may nagsabi pa guys, na gagayahin yung Mindiola Massacre para daw magalit, no, ang mga tao kay PBBM at sabihin na si PBBM ang gumawa ng ganon, no? At ino-oppress yung mga kababayan natin na naghahayag ng kanilang galit sa mga flood control na mga guni-guni. So mga kaibigan, be aware po bukas, extra ingat po kayo mga kababayan at wag na po kayo magdala ng inyong mga anak, no? Kayo na lang po. At mga kaibigan, iwasan po ninyo na makihalo-bilo kayo doon sa mga yung hindi nyo masyadong kagrupo o kakilala, no? Mga hindi nyo masyadong kilala. Baka mamaya, di ba, doon pa mag-umpisa yung kaguluhan, no? So, maging vigilant po kayo bukas dahil meron po mga di umano mga report, no, na gagawa talaga ng kaguluhan para isisi sa gobyerno. At mga kaibigan, eto na daw kasi yung kanilang parang malakas na yung pinakamalakas na issue, mga kaibigan, no, na kanilang pwedeng sakyan. Eto na yun, mga kaibigan. At lumalabas na rin, mga kaibigan, yung kanilang pagiging desperado, lalong-lalo na marami na pong nasasangkot sa mga anomalya ng flood control at marami na pong mga kontraktor na lumilitaw na nasa gobyerno. At mga kaibigan, no, isa nga po lately, nagtawag na yung mga kabataan daw, wag na daw muna pumasok, mag-rally na lang daw. At nagtawag na rin sa mga militar na kesyo mag-take over na, no, si Chavit Singson. Kasi nga, mga kaibigan, nalaman na meron pala siyang construction firm. At yung construction firm pala niya, mga kaibigan, during the time na siya ay governor ng Ilocos Sur, ay yung construction firm pa niya ang namamahala sa mga proyekto. So, kung titignan natin, mali yun, mga kaibigan, no? So, nadadawit na po ang kanyang pangalan at ang kanyang construction firm. So, dito, mga kaibigan, ay medyo parang ano na siya, parang alam na siguro niya, no, ang mangyayari na talagang hindi lang madadawit ang kanyang pangalan, kundi baka makasuhan. Dahil nga sa mga nangyari, mga kaibigan, no, in the past. So, eto, mga kaibigan, nananawagan na siya na parang kudeta, no? At meron pong mga lumabas, mga kaibigan, na magkakatay ng baka. Magkakatay pa ng baka sa Davao City. Parang sasabayan nila yan. Sa Davao City, sasabayan. At magkakatay daw ng 100 na baka. Parang ang mag-sponsor ay si Chavit Singson para marami daw dumalo. So mga kaibigan, tatargetan na naman nila ang sikmura ng mga kababayan natin, ng mga mahihirap, no? Para maraming dumalo. Gagamitin na naman ang mga kababayan natin na mahihirap na para maraming dumalo ay mag-iihaw ng 100 na baka. Siyempre nga naman, ang mga kababayan natin, ang mga mahihirap, pupunta sila dahil para makakain, no? So, nakakaawa, palagi nilang ginagamit yung ating mga kababayan, no? So, mga kaibigan, maging vigilant po kayo bukas dahil meron pong mga
report, mga kaibigan, no, na talagang gusto na manggulo. At sabi ko nga po kanina, mga kaibigan, no, na gusto daw ay gawing Mindiola Massacre. Ala Mindiola Massacre. So guys, no, etong sasabihin natin, pangungunahan na natin yan, guys, no, na kapag may nangyari bukas na kaguluhan, alam na natin kung kanino galing yan. Kapag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang mga grupo na nag-initiate ng kaguluhan na yan. Yun yung mga grupo na gustong palitan ang ating Pangulo, BBM. Sila yung mga grupo na nananawagan na pagbaba ng ating Pangulong BBM. Sila yung mga grupo na atat na iluklok ang isang lustayera ng pera na si Sara Duterte. Sila din yung mga grupo na manggugulo. No? So mga kaibigan, be aware. Maging aware po kayo bukas. At sabi ko nga sa inyo guys, diba, ako sabi ko pupunta ako pero last minute nagbago ang isip ko. No? Na instead na pumunta doon, ay dito na lang ako sa bahay, mag-monitor at at the same time ay ipanalangin po natin ang peaceful rally na magaganap bukas. At ipanalangin po natin na hindi po magtagumpay ang kasamaan, yung mga demonyo na naglipa na bukas, no? Panalangin po natin na sila ay hindi magtagumpay sa kanilang maitim na balak. Yan. So, pero kung kayo naman ay mas maigi pa na magbago ng isip nyo at wag na kayong pumunta bukas, no? Pwede naman kayong sa bahay lang at pag mag-pray na lang tayo, no? So, para na rin sa inyong safety. Ako mga kaibigan, hindi na ako pupunta, no? Pero kung gusto nyo talaga pumunta, okay, go. Wala sa inyong pipigil, punta kayo. Pero extra ingat lang kayo. Dahil, itong sasabihin ko sa inyo, no? Pag meron pong stampede na nangyari, mga kaibigan, marami po. Hindi sila na gaganon dahil ginanon ng baril o kung ano man eh. Marami po nagaganon dahil sa stampede. Kapag nagkagulo na yung mga tao, kanya-kanyang takbuhan, tapos ikaw kung mahina-hina yung tuhod mo, dadapa ka pagkatapos maaapak-apakan ka. O, hindi natin alam, no? Wag naman sana. So, mga kaibigan, no? Sana lang po ay hindi po maganap bukas ang kaguluhan at hindi magtagumpay yung mga tao na mga green crocodile na gustong iluklok ang kanilang vice-presidente na presidente ng impyerno, no? So yun po ang ating ipapanalangin bukas para nang sa ganon ay hindi po mahaluan ng kaguluhan ang mangyayaring rally bukas, no? Inom muna akong water. Wait. Yan. Okay. Okay, so tingnan natin.
Ang sabi kasi nitong isa, ano yung sabi niya? Anong ekonomiya alam mo? Mo ba yun? Anong ekonomiya? Alam mo ba yun? Yan. So, tingnan po natin Yan. What is the current economic situation in the Philippines? Yan. Okay. Okay. Tingnan natin Okay. Mga kaibigan, no? So, GDP expanded by 5.6% in 2024, placing the Philippines among the top growth performers in the region. As a result of continued recovery and reforms, the country is on a track to transition from lower middle to upper middle income status by 2026. Tingnan po natin dito sa World Bank. Okay. Tingnan po natin sa World Bank. Okay, tingnan po natin Okay. So, dito po, growth is likely to remain robust in the Philippines. Tingnan mo, ano sila sabi mo, malabagsak ang ekonomiya? Bugok ka ba? Sabi dito, World Bank dito World Bank. This is World Bank. World Bank Group, worldbank.org. Yan. So sabi dito, growth is likely to remain robust in the Philippines and be among the fastest in the region despite global slowdown and increased trade policy uncertainty. Thanks to strong domestic demand underpinned by stable inflation and monetary policy easing, sustained public investment despite ongoing fiscal consolidation and the effects of recent investment policy reforms, which could boost private investment. Over the medium and long term, the government is committed to making large investments in both human and physical capital to boost inclusive growth, sustainably financing its inclusive growth ambitions, and achieving the medium-term fiscal targets will require accelerating revenue mobilization efforts. However, recently passed tax policy reforms that broaden the tax base will contribute to a marginal increase in tax revenue in 2025. So, yan po mga kaibigan, no? Yan. So, yan po mga kaibigan, 1.2 million households in the Philippines have benefited from small-scale community infrastructure sub-projects such as water systems, school building, daycare center, healthcare, roads, and bridges. Yan. So, mga kaibigan, isa po ang Pilipinas sa maganda po ang ekonomiya, no? Alam nyo kayo mga DDS, ang problema sa inyo, Pilipino kayo pero hindi kayo bilib sa bansa ninyo. Yan ang pagkakaiba natin. Kasi ako, Pilipino ako, pro-government, pro-Marcos, bilib ako sa bansa ako. Bilib ako sa Pilipinas. Ang pagkakaiba natin mga DDS, kayo wala kayong bilib sa Pilipinas. Kasi yung inyong presidente ng impyerno na si Sara Duterte, walang bilib sa Pilipinas. Siya mismo nagsabi, nasa South Korea siya, na marami siyang bansang napuntahan, at sa mga bansang napuntahan niya, nakita daw niya na wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. O minusra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Ganon siya, kawalang hiya. Ganon niya minaliit ang Pilipinas. Kaya yun ang pagkakaiba natin. Kasi ako, Pilipino, pro-Marcos, bilib ako sa Pilipinas. Diba? Kaya kayo, sasabihin yung, ay, maganda ekonomiya. O, para sa inyo pangit. Kasi DDS kayo. Kasi mga bugok kayo. Mga bugok. Mga wala kayo mga utak. Ang utak nyo, kurtang-kurta na kasi mga budol kayo. At kayo ay mga tinatawag na kulto. Kung ano lang sabihin ng inyong presidente ng impyerno, yun lang pinapaniwalaan nyo. Kahit fake news,
kahit fake news ang sinasabi ng presidente nyo, no, presidente ng impyerno, ay pinapaniwalaan nyo dahil kayo ay mga kulto. Yun ang pagkakaiba natin, mga DDS. Kasi ako, pro-Philippines, pro-Philippines, pro-Marcos. Mahal ko ang bansa ko. Kita mo naman yung yung tinatanong, are you pro-China or pro-Philippines? Hindi niya nasagot ng diretso. Anong sabi niya? I'm not pro any country at all. My God. Pilipino siya. Vice President of the Philippines. Kayang